Buhay probinsya ang ating pag-uusapan ngayon. Meron ibang mga tao na gusto tumira sa syudad. Pero ako ang papipiliin ay gusto ko sa probinsya dahil nga walang gastos, sariwang hangin at maraming pagkain. Sa syudad kasi masyadong mausok, maraming problema at ang mamahal ng mga bilihin. Kaya lang pag dito sa probinsya, kung wala kang hanap buhay, hindi ka marunong sa bukid, ay hindi ka makakain. Kaya ako sa susunod na linggo ay babalik na rin kami sa Maynila. Hindi kasi ako marunong sa bukid, pero masipag naman ako. Pag sa Maynila naman kasi ako, may trabaho ako at maganda naman yung buhay namin doon. Panatag kasi ako sa Maynila kasi nga marunong ako maghanap ng ibang trabaho at kahit anong trabaho pa man yan mga pre. Pag dito kasi sa probinsya, kailangan mo lang magsumikap nang sa ganon tayo ay makakain ng maayos ng iyong pamilya. Kaya tayo, pagbalik natin ng Maynila, gagawin ko ang lahat upang maayos ang aking pamilya at makapag-aral ang aking anak. Mag-aaral na rin kasi ang aking anak pagbalik namin ng Maynila. Sa hirap kasi ng buhay ngayon, hindi ka pwedeng magbanjing-banjing o magpahinga sa isang araw man lang. Sayang kasi ang isang araw kung hindi mo pagtatrabahuan mga pre. Ang bawat oras kasi ngayon ay sobrang napakahalaga. Tulad nitong radyo na to, napaka-vintage na pero gamit-gamit pa rin nila dito sa probinsya. At ito na nga, pagkagising nga namin sa umaga, meron na agad pagkain sa mesa. Ang aga kasing gumising ng kanyang lola po ng asawa ko at nagluto agad ng agahan. So ito na nga, kumain na nga kami ng agahan. Napakasarap talaga ng ulam na niluto ng kanyang lola. Pagkatapos nga namin kumain, agad-agad naman kaming umalis. Papunta kasi kami sa bayan. Ipapasyal ko kasi ang aking anak papunta ng bayan. Minsan lang kasi makapunta ng bayan ito. Kaya ayun, sumakay na kami ng motor. Tingnan nyo naman, tuwang-tuwa ang aking anak. Ayan sa unahan pa nga nagsakay. Kwento ko lang mga pre, tingnan nyo naman yung kalsada. Napakaluwa. Di tulad ng Maynila. Sa sobrang traffic ay hindi ka agad makarating sa iyong pupuntahan o destinasyon mga pre. Pero dito, tingnan nyo, napakaluwag talaga. Maya-maya nga lang, narating namin ang bayan. So ito na nga, naglalakad na nga yung anak ko. Sa sobrang excited nga niya, tuwang-tuwa talaga mga pre. Ang hindi ko alam ay alam niya pala lahat ng pasikot-sikot dito sa bayan ng probinsya. Bayan po ito ng Dipolog mga pre. Mahigit 2 taon kasi siya dito bago namin inuwi o binalikan dito sa Dipolog. Kaya ngayon, kasama-kasama na namin ang aming anak papuntang Maynila. Iba talaga pagkasama ang isang anak. Sobrang tuwang-tuwa ako. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman sa tuwa. Kasi nga kasama ko na ang aking isa-isang anak na si Sebi. Sa sobrang kulit nga ito, ayan tingnan nyo mga pre, parang gusto nang pumasok sa loob ng tinapayan. Maya-maya nga lang ay naisipan ko nang umuwi sa aming tahanan. Pansin ko lang dito mga pre, ang daming motor tapos walang masyadong tao. Ano kaya yun? At ito na nga, umuwi na kami mga pre. Pagdating nga namin ng bahay, ayun parang uulan na naman. Tamang-tama nga lang at nakarating na kami dito sa bahay. Sige, umulan ka, malakas. Dito na kami sa bahay. So mga pre, dito lang. Bye-bye!